Taong 1996, umabot sa halos 2 milyong piso ang premyo sa lotong bahay ng Itbulaga. Marahil isa na ito sa pinakamalaking papremyo sa telebisyon noong panahon na yon. At ang buong bansa nananabi kung sino ang unang magiging milyonaryo. Kaya naman hindi lubos maisip ni Aling Alice Galemit na siya mismo ang makakakamit nito. Actually, hindi eh. Hindi ko ina-expect kasi unang-una hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan na mga pa-contest na ganyan. Wala pa ako nabalitaan, kakilala ko o kapitbahay ko na nanalo. So, wala talaga akong paniwala dyan. 5 winners in a day. So, nabunot siya doon sa 5 winners and then naglaro na kami ng Saturday doon sa Grand Playoff. So, nabunot din yung number ko sa Grand Playoff para yung maging ano na nga, ako na yung mananalo talaga. Binabati muna natin si Aling Alice. Sino si Aling Alice? Aling Alice, ang milyonarya! Yung unang milyonarya ng Lotto Bahay. Halos 10 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala ni Aling Alice ang mga pangyayari. Nung nalaman ko na finally na ako pala yung maglalaro sa jackpot, wala na, parang nawala ako sa sarili ko na hindi na normal yung ginagawa ko kasi ako yung taong kalmante. Pero nung panahon na yun, nawala yung pagkakalmante ko. Nagwala talaga ako. Yun nga yung time na sabi ko, parang nahampas ko pa yata si Bossing. Maala nila hinimatay ako kasi nag-lean back ako, nasa likod ko si Ruby. Actually, naka-ready na si Ruby kasi siya yung malusog, di ba? Naka-ready na yung sa likod kong gano'n, ramdam ko yun eh. Kasi nagtatalunan na sila behind cam. Mayroong sumalubong sa akin na kasamahan ko. Ang sabi sa akin, pare, kilala mo ba yung Alice Galimit? Sabi ko, bakit? Sabi ko, tinanong ko. Sabi niya kasi, nandun sa Itbulaga, nanalo eh. Anong pinanalo? Nakabunot ng jackpot, ang sabi sa akin. Kaya, halipas ako ng uwi, talagang nag-taxi na ako. Hindi daw inaasahan ang pagkapanalo ni Aling Alice. Kaya naman noong una, halos hindi nila malaman kung saan ilalaan ang kanilang napanalunan. Sa bahay namin, sa tabing ilog, pinag-usapan na namin kung anong dapat namin gawin sa pera. May nag-advise na i-time deposit sa bangko. Kaya ako naman sa sarili ko, ang sabi ko sa kanya, na ako gusto ko sasakyan, gusto ko isang jeep. Bahay at lupa, yun ang plano namin noon. Ngunit wala mang kasiguraduhan ang kanilang mga plano. Alam nilang simula noon, unti-unting magbabago ang kanilang buhay.